Si Basyang ay nag-intensify ito at tropical storm category kagabi po ng 8 p.m. Sa ngayon, ito ay huling namataan sa line 515 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pabugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa Bagyong si Basyang, naasahan po natin magla-landfall po ito ngayong gabi or bukas ng madaling araw dito po sa eastern section ng Mindanao, kung saan tatawid po ito ng kalupaan ng Mindanao patungo dito sa mga isla po ng Kabisayaan po natin. Dahil po sa kanyang interaction sa kalupaan, ito hihina bilang isang ganap na tropical depression habang patawid sa northern portion ng Palawan, at kung saan magiging isang ganap na low pressure area siya pagdating niya dito sa may West Philippine Sea. Makikita natin dito sa ating forecast track posible ang multiple landfalls na itong si Bagyong Basyang, pero sa mga kababayan po natin, huwag po natin hintayin kung saan po magla-landfall or nag-landfall po itong Bagyong si Basyang, dahil dapat po sa ngayon ay naghahanda na rin po tayo dahil inaasahan po natin magdadala po ito ng significant rainfall prior to its landfall sa malaking bahagi ng Mindanao at Kabisayaan. Sa mga tala, makikita din natin yung gray area po natin. Ito po yung ating cone of probability kung saan posible pong dumaan pa po itong bagyo natin si Basyang. So may posibilidad po na magkaroon pa rin po tayo ng southward shift dito sa kanyang forecast track. So yun po, para sa ating mga kababayan po, dapat naghahanda na rin po tayo dahil sa ulan at yung hangin na dala po nito ni Basyang.